Good morning mga karod, welcome sa aking channel. Welcome po at kumusta po kayo? At sa araw na ito, ang pakikita ko sa inyo ay ang ating shuttering sa ating roof slab ng utility building. Ito guys ang ating video ngayon. Tingnan nyo guys. At ito nga guys, naglagay na tayo ng slab at syempre ng shuttering. At syempre inilagay na natin yung beam niya kasi ang beam nito ay 30 by 20 by 50. Ngayon yung 30 cm ay naka-expose at yung 20 ay kasama ng slab. Ang thickness po ng slab natin dito ay 20 cm. And guys, at syempre ang ating shuttering ay nilagyan ng mga masking tape, yung mga butas. Ayan, kita nyo maraming butas, kailangan mong lagyan ng masking tape yan para hindi tumagas ang simento sa ilalim. At ang mga dugsungan ng plywood, kailangan lagyan natin ng masking tape din yan para sa repair. At ito namang mga may kulay na ito ay marka ng electrical yan, yung mga junction box na kakabit yan. Dahil ang ilalim nito ay kubita, prayer room, ang ilalim nitong area na ito, nitong first space na ito. At syempre para mas maganda ang ating buo sa ilalim, kailangang maganda ang mga dugsungan ay hindi makikita para less ang ating i-repair mga kahardot. Ayan, at ito nilalagay niya ng used oil ang ating shuttering para hindi didikit sa simento. Yan po ang purpose ng used oil na yan. Kaya mga kahardot, kung kayo mayroong shuttering tulad dito, ang plywood nito kasi ay luma na. Yan, lagyan po natin ng masking tape ang joint para mas maganda sa ilalim. Hindi makikita yung dugsungan, bawas repair po tayo. Lalo na kung ang column nyo ay, ang slab nyo ay exposed, walang ceiling. Ayan, kailangan po yan. Pero kung may ceiling naman, pero mas maigi na rin, advisable yung lahat ng dugsungan ay lagyan ng masking tape para pag nagbuhos tayo, yung simento nya ay hindi tatagas sa ilalim katulad ng ginagawa natin dito mga kahardot. Ayan, kailangan nating ano yan. At pagkatapos nga nito malagyan, ipapahanda na natin ang bakal at mag-uumpisa na sisyain. Pag-aaris tayo para dito. And guys, ito yan, baba tayo. Ayan o, yan ang bubuo, yan ang pinaghandaan natin ngayon. At guys, tuloy po tayo sa panunod at ibibigay ko pa kayo ng update pagka naglalagay na sila ng bakal. Yan muna ang pakita ko sa inyo sa araw na ito. Yan, mayroon tayo ditong improvised stair going up. Ayan po, medyo safe pero unsafe pa rin, not 100% safe itong ating hagdan. Ayan, pero ingat lang, ingat kaysa naman sa walang hagdan. At pasilip ulit sa inyo guys ang posisyon ng ating scaffolding sa ilalim. Ayan, meron tayong mga aluminium. Ang main support natin, aluminium na salos yan ng jack. At siyempre ang ating standard scaffolding. Ngayon guys, ang ating ilalim at siyempre ang mga pinaka-joist nya ay ang ating kahoy na 7.5 by 7.5 lamang. At medyo sinsi naman ang pagitan yan. Yan po ang update sa ating scaffolding dito sa ilalim. At guys, akit tayo sa taas. Ayun, good morning. Good morning boss. How are you? Ayan, at indito ng ating bakal guys. Nagkaroon tayo ngayon ng spacing, lahat nito ay 10 cm ang ating stirrups. How are you, mister? Ayan, at akit tayo. Oop! At ang ating bakal, meron tayong main bar 2 and 2, 4 pieces, at merong
tayong 2 bars sa ilalim at meron tayong extra bar sa mid span. Ang extra bar po ay sa mid span lang inilalagay. At ito guys, ang ating update ngayon, naglagay na sila ng beam. Ayan ang mga beam. At nilagay na niya ang beam. Ayan. Nakasalo. Nasa where is the hook? Okay. Ayan. Ayan. Apa? Ayo. Okay. Yes. After yeah. But this one coming here. Masuk. Careful for the covering. It should be on the center. And guys, nagbubuo pa lang sila ng beam. At ito nga medyo may nakadikit tayo dyan, kaya pinahanggat maaga. Pina-adjust ko na. Careful my friend, careful. Where are your gloves? Okay. Gloves, no? So yeah, बिस्कुट ले आओ राई कोई Biscuit Marie. Biscuit Marie. Ito sa bagay hindi pa naman final to, pero chine-check natin ang ating mga spacing hanggat maaga. Ayan guys, ang update natin dito. Sa ating slab at ang grid beam. Ongoing po ang ating biga, ang bakal. Ayan, ang sukat ng ating bakal ay 20 by 50. Ayan guys, at pagka nailagay na yung beam na yan, siyempre ilalagay naman natin yung bottom bars ng slab. Ayan, at naka-layout na nga sila. May layout na rin sila dyan ng bottom bars ng slab. Sinisigurado lang natin ang mga spacing ng bakal. Ayan, at dito sa gilid na ito, magkakaroon ng problema dito sa side na ito. Sana naman may adjust sila ng mouse. Mga kahadot, tingnan nyo at tuloy-tuloy pa rin ang pagpaporma. Nilagyan na nila ang dadaanan ng grid beam, ng beam. Yung beam muna ang ginagawa yan. At pag natapos siyang pormahan yung beam na yan,
ay sa kanila, saka sila maglalagay ng para sa guys, meron slab. tayong Yan, yan po ang may filler board. ng pagpuporma. Tuloy hanggang doon sa dulo yan. Unahin mo Slab ang na yan. expose. Hanggang doon sa Expose dulo. po ang bigyan yan sa ilalim. Yan po mga kahagdot at siyempre Dito sa kabilang tuloy pa ito rin ang guys, ating pagbabakal naguhukay dito na rin ng para sa Pabor. Yan, kitang-kita na at doon sa dulo ron ay Boundary naghuhukay wall. tayo para sa boundary wall. Yung pangunin, hinuhukayan na yan, boundary wall na yan. At yan ang susunod. At yun guys, at hanggang dito muna. At update ko lang po kayo sa susunod na gagawin ng ating mga steel fixture dito. Siyempre ang slab, steel on slab at ang shuttering sa gilid ng ating structure. Ayan. Yan guys, at minamarkahan ang tama ng bar. Every 10 cm po ang spacing yan. Kaya yan lang ang susundan niya, yung mga marka na yan. Ayan, makita nyo. May marka dyan, X and Y. Ito may mga marka na rin to. Maglalatag na sila ng slab bar. Ayan. Bottom bars para sa slab. Para naman makapasok yung electrical. Nag-aabang na electrical kasi maglalagay naman sila ng mga electrical box at ng piping nila. Yan, ilalagay nila dyan. Once na mailagay ang ating first layer sa bottom bars. Yan guys, at mag-uumpisa sila ang ating electrician. Abang lang po at sunod sa mga susunod pang mga kabanatang mangyayari dito sa ating slab. At ito nga mga karot, na lagyan na nila ang bottom bar dito at yan ang spacing natin. 10 by 10 po ang spacing natin at ang diagonal, ang diameter ng ating bakal na ginamit ay 10 mm din. Ayan, at ang itong ating namang beam, gumamit tayo ng 16 mm bar dito sa beam, 16 mm bar top and bottom. Then ang stirrups po natin ay 10 mm din. Yan guys ang update dito sa ating slab. Ayan. At hanggang dito na sila naglalagay ng beam. Then susunod na dyan ng mga electrical, sumusunod. Andito na nga at nagkakabit ng mga electrical ng piping dito guys. Ayan, may mga electrical light dito, box. Yan. Badla to na para atiyo. At ito nga mga karot, nag-random checking ang ating kasama dito, ang ating engineer, project manager natin. Nag-random checking at partial lang, tinignan ang bakat at okay naman ito dahil kaya after drawing ang ating ginagawa dito. Ayan, at simple ang final nito ay ang ating consultant before busan. And guys, at sulit po tayo sa ating pag-ibig. At yun guys, at hanggang dito muna. At update ko lang po kayo sa susunod na gagawin ng ating mga steel fixture dito. Siyempre ang slab, steel on slab at ang shuttering sa gilid ng ating structure. Ayan. Mga bakal. Yun lamang po at maraming salamat mga kahardot dito sa inyong panonood. At kung mayroon po kayong komento, just comment down below at para po may share ko naman ang aking iba pang opinion. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Ito si